Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. Isang mainit na usapin sa pageant world ang ngayon ay pinag-uusapan ng mga netizen matapos umani ng matinding backlash sina Brandon Espiritu at Jether Palomo dahil sa kanilang kontrobersyal na pahayag tungkol sa pagiging Pilipino. Nagsimula ang lahat ng sabihin ng dalawa na kahit kinatawan nila ang Pilipinas sa international pageants, ang kanilang loyalty ay nasa Amerika pa rin. Mas lalo pang nagliyab ang issue nang sabihin ni Brandon na wala raw gaanong tsansa ang Pilipinas sa national stage kung wala ang mga tinatawag niyang halfies. Agad itong ikinagalit ng maraming netizens at hindi rin nagpahuli ang ilang kilalang personalidad sa pageant industry. Isa sa mga pinakadiretsahang tumira ay si actress beauty queen Stacey Gabriel. Sa kanyang post, tinawag niyang disgraceful ang naging pahayag ng dalawa. Dagdag pa niya, ang paggamit umano ng salitang halfies ay isang mapanganib na termino na lalo lamang naghahati at nagsesegregate sa mga Pilipino. Pero mas umingay pa ang usapan nang magkomento ang internationally renowned fashion designer na si Michael Cinco. Sa isang matapang na pahayag, sinabi niya, "The nerve of these ordinary-looking guys acting superior." At binanatan pa ang dalawa sa pagsasabing tila ginagamit lamang nila ang Pilipinas para makabuo ng career at makakuha ng followers. Samantala, ipinagtanggol naman ng ilang beauty queens ang karangalan ng Pilipinas. Ayon kay Gazini Ganados, hindi nasusukat sa dugo ang pagiging Pilipino kundi sa pagmamahal, respeto at serbisyong ibinibigay sa bansa. Si Miss Grand International 2025 Emma Tiglao naman ay nagpahayag na hindi mahalaga kung pure-blooded or half-Filipino ang isang tao. Ang tunay na sukatan daw ay ang pusong handang ipaglaban at ipagmalaki ang Pilipinas. Hindi rin nagpigil si Winwin Marquez na amining nasaktan at nadismaya siya sa naging pahayag ng dalawa. Anya, ang tagumpay ay hindi nakabase sa dugo kundi sa sipag, sakripisyo, at pagmamahal sa bansang iyong kinakatawan. Nakisali rin sina Krishna Gravidez, Alexi Brooks, at Bea Milan Windorsky na pawang nagpahayag ng kanilang pagmamahal at pagmamalaki sa kanilang Filipino roots. Sa gitna ng lumalaking kontrobersya, naglabas na ng public apology sina Brandon Espiritu at Jether Palomo. Inamin nilang naging inappropriate at disrespectful ang kanilang mga naging komento. Pero ang tanong ng marami, sapat na ba ang kanilang paghingi ng tawad? O may nasaktan ng hindi basta-basta makakalimot? Kayo, ano ang masasabi ninyo? Ang pagiging Pilipino ba ay nasa dugo o nasa puso? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.